Yon, deboning tayo dito mga kaibigan, at tinanggal ko na agad dito yung patahind sa nagre-request ng 1 minute. Di natin talaga kaya yung 1 minute, no? Tinanggal ko na sa may joint from top to bottom. Pinadaanan ko lang ng knife tong joint na to at tinanggal na natin tong pigtail na to, no? Tinansya ko lang yung laman dyan at tapos na tayo sa pigtail. Punta naman tayo sa may first layer ng ham leg natin para matanggal naman natin dyan yung bias mga kaibigan. Dalawang hiwa lang yung gawin mo dyan, ano? At power grip knife lang yung ginagawa ko dyan. Tapos nagpalit ako ng dagger grip knife para sureball na tanggal lahat ng laman na nakadikit sa bias. At ikot natin tong ham leg na to at doon naman sa kabilaan tatanggalin natin. Dulo lang ng knife yung ginamit ko dyan, pantanggal ng laman ng mga nakadikit sa bias natin mga kaibigan. At pinaikutan ko na ng hiwa yung bias natin para madali na natin matanggal yung bias natin mga kaibigan, no? Tinatanggal ko na lang dyan yung mga laman at litid sa ilalim ng bias natin at matatanggal na natin yan mga kaibigan, no? Tandaan nyo, kapag magtatanggal kayo ng bias, lagi nyo isasama yung kneecap or yung butones kung tawagin para walang maiwan na buto sa may ham leg natin. At punta naman tayo dito sa may shoulder. Tanggalin naman natin yung pork ribs na yan, ano? Dun sa may soft bone ako nag-umpisa kasi wala namang buto dyan sa may gilid, kaya tinanggal ko na agad dyan from top to bottom. Pag nasa neck na kayo, tatansyahin nyo lang dyan yung laman para matanggal nyo agad yung pork ribs na yan dahil may buto pang maliit na isa na iwan, kaya medyo na-delay tayo ng konti pero okay lang yan. At hirap na hirap talaga ako dito mag-debone, promise, kasi meron tayong frozen shoulder sa left arm natin mga kaibigan, kaya hirap na hirap din talaga ako mag-debone dito, promise. Inaangat ko na dyan yung mga taba at para makita natin dyan yung layer ng shoulder blade natin at iwain na natin sa duktungan niya. Pag-iwalay na natin yung shoulder blade natin dyan at yung pata front natin, yung bias ng pata front natin, ano? At tiniwa ko na agad sa ibabaw ng shoulder blade. Pinangat ko yung soft tissue at naalala ko nga pala yung request sa atin ng team leader ko dati na si Kuya Ace Denver Valdez. Unahin natin yung pata front bago yung shoulder blade. Shoutout sa inyo dyan Kuya Ace Denver Valdez at sa Valdez family sa Canada. At ito na yung request mo, sana magustuhan mo itong gagawin natin dito. Unahin ko yung pata front dito kahit hindi ko maiangat yung baboy dyan kasi sobrang sakit talaga ng frozen shoulder ko dyan, ano? Kaya ganito na lang ginawa ko, pahigaan na lang. Hirap na hirap din talaga ako dyan kasi dapat yan nakaangat yung pata front na yan. Pag tatanggalin mo yung bias na yan, mas madali kasi yung ganun. Kaso nga lang hindi natin magawa kasi nga may frozen shoulder tayo dito at ang hirap talagang gumalaw, ang hirap kumilos, ang hirap magbuhat, ang hirap magpersa. Kaya pangalalay na lang talaga yung left arm natin dyan, ano? Ang frozen shoulder pa naman, walang gamot dyan mga kaibigan, no? Talaga magse-self therapy ka para gumaling yan, no? Kasi na-experience ko na yan sa may right arm ko naman, talagang sobrang hirap at sobrang tagal bago gumaling. Buwan din ang aabutin bago mo mapagaling yan. At tatanggalan natin yung pata front dito. At tanggalin naman natin tong shoulder blade na wala ng pata front. Tingnan natin kung ano mas maganda, kung ano mas madali, kung ano mas mahirap, kung may pata front ba o wala pata front. At hiniwa ko na nga dyan sa may layer. Habang nakadikit lang dyan yung dulo ng knife ko sa may gilid ng shoulder blade mga kaibigan, no? Para mabilis natin matanggal yung mga laman at litid sa ibabaw ng shoulder blade natin dyan. Ganun din ginawa ko rito sa may kabilang layer. Nakadikit lang yung knife ko dyan sa may gilid ng shoulder blade o yung sa buto ng shoulder blade, no? At inaangat ko na dyan yung mga soft tissue at laman na nakadikit sa ibabaw ng shoulder blade. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung shoulder blade natin. Napakakinis at wala talagang laman na nakakapit sa may shoulder blade natin, kaya iniwa ko na agad yung litid dito sa gilid. At ayan yung gawin nyo palatandaan para mabilis nyo matanggal yung shoulder blade na yan. At inikot ko na yung knife ko dyan sa may gilid ng shoulder blade. At kapag nagawa nyo na yan, kayasin nyo yung mga laman at litid sa gilid ng shoulder blade dyan. Ganon din dito sa kabila at yun sa ilalim. Kayasin nyo na rin yung mga laman at litid na nakadikit dyan at hiwaan nyo ng isa yan. Pwede na nating hatakin yan, ano? Ginawa ko pag natayo ko, tinulak ko yung laman para matanggal agad yung mga nasa ilalim na laman ng shoulder blade natin. Ganon din dito sa kanan para matanggal na natin yung shoulder blade natin. At pinilit ko yung kaliwa ko, hirap na hirap talaga, at tinulak ko na lang dyan yung laman. At ganon din dito sa kabila, tinulak ko yung laman. Nung nakita ko na dyan yung litid ng shoulder blade, hiniwa ko na yan para matanggal na natin yung shoulder blade na yan. Tinulak ko naman yung mga laman na nakadikit pa sa may ibabaw ng shoulder blade dyan. At kung di pa kayo nakapollow sa akin mga kaibigan, follow nyo naman ako at maraming salamat. By the way, ako nga pala si Kim Joy, isang veterano sa lahat ng mga baguhan at isang baguhan sa lahat ng mga veterano.